Yun, oh. Copy and session to eh. Nandito tayo ngayon sa ating magandang view at magandang shop. Dito yan sa Coco Bistro sa likod ng QC Circle. At syempre, kasama natin ang dagang. Okay, ang dagang, ang original. Okay, ang mga legend na. Kinakabit natin yung rack na ginawa natin. At syempre, ang nag-execute si Master Obi. Syempre, kakabit natin ni Master Obi at si Master Burns kasama natin. Mamaya, kasama natin sa kwentuhan si Master Burns. Okay? Alright? Rock and roll. Kung makikita nyo, rock and roll. Dito pa lang, oh. Panalo na to, oh. Syempre, ang may-ari niyan, walang iba. Ito. Master, liga, Master. Kwentuhan tayo dito sandali sa mabilis. Yan. Kita ba tayo dito? Kita ba tayo dito? Kita ba tayo doon? Kita mo yan? Yan. Pag tumayo ka, Hindi. Sige lang. Kukuha tayo nito. Okay, Master, oh. okay. Tayo. Yan. Yun, oh. Yun, oh. Si Master Burns. Siyempre, kasama natin. Master. Magandang hapon sa inyo. Thank you very much. Maraming salamat, Master, ha. Rafi. Alam nyo, si Master, ayan, bihira magpa-interview yan, pero napakasikat na yan. Si Master Obi! Master Obi! Si Master Burns, yan. Sila ang nasa likod. Siyempre, nasa likod ng rock and roll at ng Staff wrap. staff wrap. Okay. So, lahat ng mga ginagamit natin, mga Master, yung mga ginagamit nyo ngayon na nakikita nyo sa daan na staff wrap or mga rocks na gawa ng rock and roll, sila ang salarin. Sila ang pinaka-engineer nun. Alright. Master, kwento mo nga sa amin, paano ba nagsimula yung rock and roll na yan? Actually, magandang question. Rock and roll, nag-start kami. Actually, ano siya, pandemic business siya. Oh, Pandemic business pandemic. yung rock and roll. Kasi, before, yung staff wrap, andyan na siya eh. Oo. Part na rin ako ng staff wrap before. Oh, Then, yung nag-pandemic, okay. yun na. Nabuo yung rock and roll. Since Obi and I, kasi nasa music scene kasi kami ni Obi. Si Obi ay luthier, guitar tech ko rin, and kasama ko rin sa lahat ng biyahe pag tumutugtog ako. So, sabi ko, why not buo tayo na isang business na i-extend rin si staff wrap. So, ibig sabihin, si staff wrap tsaka si rock and roll, talagang pinag-isipan na mag-combine talaga siya. Kasi ano siya eh, Pero that time yung staff wrap, sinong market nun? from dati bikepacking na rin. Bikepacking na rin, Pero nag-extend rin siya nag-expand rin siya dun sa Mga motorbikes. hindi, mga outdoors. Outdoors. Dati mga duffel bag, mga harness, pang mountaineer, Okay. mga ganun yung mga unang gawa ni staff wrap eh. Then nag-expand rin siya sa bikepacking, mga feedback, yun yung So, mga ibig sabihin, pannier. matagal na rin pala. Matagal na siya, no? 2019, halimbawa 2019 yung rock and before roll. pandemic pa. Siguro nauna si 2017. staff wrap ng mga 4 years, 5 years. Matagal na. 5 years, Established na siya. 6 years pa. Established na rin siya. No? Dati na si staff wrap. Mm. Then, nung pandemic, so, since part ako ng staff wrap with Jay, nag-isip ako na paano ba mapapaunlad pa yung business. Then, maganda rin bagong opportunity rin. Tama. And since pandemic, wala kaming tugtog, wala kaming biyahe. Okay. Before kasi nasa mga banda kami na bumabiyahe lagi. Okay. Touring musicians kasi kami. Pag touring musicians, kasama lagi yung guitar tech. And may mga sa Guitar Ayos, yung isang business rin natin na with Obi. Tumatanggap kami Grabe, big time to, daming negosyo. Harangin nyo to, daming pera to mga to. Hindi, lang. Kasi tawag dito, mas maganda sa business to. Puro business tayo. Tama yun. Kaya ikaw, artist ka rin eh. Kailangan marami. Tsaka hindi, ang mga artist kasi talaga, malilikot yan eh. Malilikot ang utak niyan. Eto, likot ng utak din ito. Pagka nakakita ng mga kukuting-tingin, si Master Obi talaga, ano yan eh. Since naman, tutuloy ko lang. Since mahilig rin kami sa cycling. Kahit dati pa, mahilig na rin kami sa cycling. So, nag-bike na rin kami. Nung pandemic actually, yung isang bike ko, yung Fuji ko, nahirapan akong yung isa yung Fuji ko, nahirapan ako maghanap ng rack
Okay. Yung pandemic. Mm. Actually, bago mag-pandemic pa. Nahirapan ako maghanap ng rack na gusto ko na ano. It's either out of stock or yung mga Ibera laging out of stock in that time, lalo nung pandemic Ibera rack. So why not? Since master builder nung to, si Obi, then nag-start kami ng isang concept nga na fabrication ng racks. So kumuha kami ng mga tao, nag-invest kami ng mga machines. Okay. Then meron kaming fabrication area na sarili. Then Ito yung sa Taguig, no? Every time na may nag-inquire, sinasabi talaga sa Taguig. sa Taguig. Then nagtayo rin kami ng hiwalay na shop na parang showroom shop sa Taguig rin before with staff wrap. So yun, may fabrication area kami hiwalay, meron kaming showroom na hiwalay that time. Malaki na rin kahit talagang nung pandemic days hanggang ngayon, malaki-laki na siya. In fairness, maganda yung Tanggap ng market. yung fluid siya. Nung nag-start kami, wala kaming downtime before. Actually, hanggang ngayon naman wala. Pero Master, ito lang Siyempre may mga kaibigan tayo. Shoutout sa lahat ng mga kaibigan natin na gumagawa rin ng ganito. Locally made, shoutout sa inyong lahat. Pero ang tanong, bakit ako magpapagawa sa rock and roll? Yes, Bakit ako magpapagawa sa rock and roll ng rock kung kaya ko namang bumili ng kaya ko namang budget or yes, yun nga yung una naming tin-troubleshoot. Actually, saka yung lamang yun sa market. Ano yung dapat namin gawin na ma-solve the problem sa usual products ng rocks. Una, yung tibay. So namili kami ng materials. Stability, yes. So yung material na ginagamit natin ay 304 made in Taiwan talaga. So 304 the stainless steel made in Taiwan. Yun talaga yung sinasabi. Hindi marami kasing fake na stainless na 304. Meron kasing stainless na meron bang gano'n? Meron kasing stainless pero may kunyaring nakatatak lang na 304 na bibili lang sa hardware lang dyan sa kung saan-saan sa gilid. Pero China siya. So kami inaangkat pa namin yung aming materials from Taiwan. So alam nyo na kung bakit kahit papano isa yun sa mga dahilan na yung mabibili nyo sa kanila, yung ipapagawa nyo sa kanila is legit, original na stainless 304. 304 diba? stainless. Made in Taiwan talaga siya. So inaangkat namin yung siya. Price, actually hindi pag-uusapan yung price. Then yung pangalawa, yung weight. Yung weight. Kasi siyempre, bakit yung usual kasing rocks kasi na material, aluminum dati. Alloy lang lagi option mo, alloy. Pero ang disadvantage kasi ng alloy, yung weight capacity niya, mababa. 15 lang hanggang 25 kilos lang yung kaya. Pero sa inyo, sa atin, confident kami sa rear rack namin na kahit 60 kilos kaya yan. Kita niyo. Actually, medyo conservative pa kami sa 60 kilos. 60 kilos? Sa rear rack namin. So, isipin mo yan ganito lang kalito So, kaya namin for how many years namin gumagawa ng racks? Ngayon, 3 years na. Very confident kami dun sa aming mga product. Pero ibig sabihin, yung sa paggawa nyo ng mga product na ganyan, Master, ano ba yan? Meron din bang downside? Halimbawa, meron nung time na, syempre, pagka nagsisimula yung negosyo, Master, medyo nagkaroon ng problema yung rack ko Ano ba yung pwede natin gawin? May nangyari na bang ganun, Master? Oo, nangyayari siya. Pagka, siguro parang 2 beses nangyari siya. Nung nagsisimula pa lang kayo yan? Oo, nagsisimula. Pero ang ginagawa naming solusyon doon, talagang palit or repair. Depende yun sa kasi baka mamaya sila naman na may problema talaga May mga times na sa kanila talaga kasi yung overload, kaya yung saddle hitch. Yung ganito, lang halimbawa, yan. yung saddle hitch. Kasi ito tawag namin saddle hitch, itong product. Yan, May recommended weight limit lang to na ang recommended weight limit ng mga saddle racks ay hanggang 7 kilos lang. So iba kasi minsan, na-overload sila minsan. Tapos, minsan niloload nila ng 10 kilos. Yun. Pero advice namin doon, meron kaming, since custom tayo, nung kagandahan sa custom, kaya namin gumawa ng support, bracing dito, na detachable. And easy to install rin. Kung gusto mo, may attachment dito, may brace dito, pwede mong tanggalin every time.
Tsaka isang advantage rin babalik sa tanong mo, ang advantage rin ng custom racks. Hanggat maaari, nililesen namin yung mga joints, pati yung welds na Gaano maraming maraming mga dugtungan. Kasi doon possible magkaroon doon ng yung weakness talaga ng ano eh. So hanggat maaari makikita mo yung mga rear racks and lahat ng racks natin, hanggat maaari yung flow ng bakal, yung bend, iisa lang siya hanggat maaari, hanggat kaya niyang ano. So yun yung priority natin, yung bend. Yung isa lang yung form ng bend. Kasi minsan talaga may nakikita ako marami talagang dugtungan yung ibang yun pala yung problema doon. Yung iba kasi, sa looks kasi ng habol eh. Maganda maraming mga bracing na gano'n. So, understandable naman yung gano'ng kung yun yung visual or yung aesthetics yung habol natin. Pero kung yung tawag dito yung support and durability and tibay, hanggat maaari, mas maganda yung flow ng bakal, susundin mo rin, yung art niya. Noong time na nagsisimula kayo, 2019 or 2020, syempre, rock and roll, ano ba yun? Sino ba yun? Hindi ba kayo nahirapan makakuha ng client, ng market, or ano? Di ba? Kasi syempre, di ba? Actually, planado namin siya kung paano namin siya i-market. Sa business kasi yun yung una mong priority eh. Yung knowledge mo sa fabrication tsaka sa Marketing. sa paggawa ng mga may skilled ka na eh. Pero sa marketing, yun yung importante kasi yun yung magsusurvive sa iyo. Tsaka yun ang magpapakilala sa'yo. Yun yung kailangan hindi ka lang artist eh. Kailangan may let's say parang negosyante ka rin mag-isip. Kasi yun yung business eh. Tama. Kailangan kailangan Tatlong principles yung ano namin, yung sa rock and roll. Okay. Unang-una, syempre, priority yung branding. Brand. Yung branding mo, importante yung branding. Okay. Dapat hindi mo, yung soul, yun yung pinaka-identity mo yung branding. Okay. Marketing, visual marketing. Kasi Yung pinakatatlo, yung art. Dapat laging may art. Yes. Yun yung sa tingin ko advantage ng rock and roll sa ibang, hindi lang sa kanyang competitors, pati dun sa ibang ano niya, sa ibang field ng bike, ng cycling products. I mean, hindi kami yung the best, pero proud kami na meron kaming identity sa art. Binatrato namin na sculpture siya or Tsaka kung mapapansin nyo, sila Master, makikita nyo mga artist talaga eh. Si Master pa lang. Tsaka yung nasa likod ko, kita nyo, ang ganda na. Kay Sir Obian. So, makikita nyo pala sa personalidad na isang tao, yung pagkatao niya, may art. Okay, magsisimula yan sa itsura niya, pangalawa yan sa gamit, at pangatlo yan kung meron siyang negosyo. Kung yung negosyo niya kakaiba sa pangkaraniwan natin nakikita sa market, masasabi natin na hindi to ordinary yung bagay o gamit na bibilin mo sa isang tao, kundi yung art niya ang bibilin mo. Doesn't matter kung magkano yung presyo, doesn't matter kung magkano yung presyo sa iyo yun eh. Ang binibili mo doon, art. Pag binili mo yung halimbawa si Mona Lisa, hindi mo naman binili yung picture eh. Hindi mo binili yung picture ni Mona Lisa. Ang binili mo doon, yung artistic mind nung gumawa. Kaya ganun siya kamahal. So ganun si rock and roll. Tama ba ako? Tama rin. Pero dagdagan ko rin. Ang ganda na sinabi mo. Pero ang maganda rin sa rock and roll, yung client relationship niya. Yung halimbawa, yung design mo. Gaya ni Papa Jack ha? Design niya. So, may collaboration. Yung... Paano pag yung nagpapagawa, walang... Pwede namin... Parang meron ako kaya ayaw namin tawaging customer eh. Gusto namin tawaging client eh. Kasi, maganda yung client kasi, yung tawag, yung relationship ni rock and roll sa kanyang nagpapagawa sa kanya. Kasi kaya client,
may discussion, Oo. merong palitan ng mga ideas. Tapos may mga advices na tingin ko etong bend na to or etong form na to mas bagay sa yung geometry or yung sipat, yung mga ganong sukat na gano'n. Dumating na rin ba sa time na halimbawa, meron kayong client na papagawa ng rack pero hindi nyo kursunada at tapos gusto nyo mangyari, talagang ipipilit nyo yung gano'n? Meron. Hindi na tuloy. Bakit? Kasi bilang, alam mo bakit? Siyempre mga master bilang mga artist tayo, ako katulad ko pagka nag-work ako, ayokong tumatanggap ng basta trabaho. Pagka gusto ko yung trabaho, kapag gusto ko yung gagawin ko, masaya ako sa gagawin ko sa trabaho, oo ako, magpapaschedule ako. Pero pag ayoko, marami akong dahilan. Ayoko. Okay? So, ganun Tama. yung artistic mind ko. Pero, bilang ikaw... Hindi, may tawid kami dun sa ganong sitwasyon eh. Kunwari, let's say, parang walang ka-art yung dating, di ba? Sorry pero ang gagawin namin doon, aalamin namin yung history nung pagpapagawa niya. Kuyari, para saan yung purpose. pa talaga. Oo, kuyari, ano bang purpose niya? Ano bang bagang ilalagay mo? Saan mo ba talaga gagamitin? Gaya ng tinanong mo rin sa akin last time. Oo, may ganun kasi. Kuyari, bike to work, commuter, or bike packing, bike touring. Tsaka na kami magbibabato ng mga kung anong klaseng setup ang bagay sa'yo at anong geometry ng bagay na rack sa bike mo. Paano kung ayaw niya? At pinipilit niya yung gusto niya? May ganun. Talaga? Oo, may ganun na parang ang nangyari. Hindi. Siya rin mismo. Bibigyan namin siya ng graceful exit na. Dahil ko na sige, hindi ko na lang itutuloy yung project. Hindi naman kami sa nagpapakasnap. Pero kasi gusto rin namin, kasi proud rin kami sa gawa namin, pinopost rin namin sa... Tsaka hindi, sa alam page nyo mga sir, naiintindihan ko sila Kasi kapag isang bagay, pagka artist ka kasi, pagka ayaw mong gawin yung isang bagay at hindi mo type, kahit anong gawin mo, hindi lalabas yung artistic mind mo dun sa gusto mong, sa gagawin mo na yon kasi ayaw mo. Kaya ikaw gagawin mo yon for the sake na, ipipilit ba natin gawin to o ano ba gagawin natin sa kliyente to. So ngayon, ayun ang mahirap sa mga artist. Okay? Yun ang mahirap sa mga artist. Para siya tato. Oo. Para siya tato. Pagka nilagay mo sa balat, di ba? Magsisisi yung customer, di ba? Ayaw namin yung gano'n. Tsaka hindi naman namin priority business. Gusto namin kumita. Pero hindi yun yung top namin. Yung gusto namin magmarka Yung, ano ba yung... ang daming mga cycling products na sobrang sinisell out talaga nila yung kanilang products. And okay sa amin yun. Kung yun ang branding nila. Pero we choose yung path na okay lang, medyo reserve kami na ito yung gusto lang namin. Kung tapos gusto ni client ganito, meet halfway tayo. Tapos mas maganda yung synthesis nun yung mabubuo mo doon na. Okay, para sa last question natin bilang sa kanilang dalawa. Gusto kong tanungin, bilang mga owner ng Staff Wrap, tsaka owner ng Rock and Roll, ano yung gusto nyong tatak or iwan sa mga tao kapag nakita nila? Halimbawa, magpalagay natin, di ba may mga handlebar na kapag nakita yung ganyang itsura, si ano yan, si S yan, si V yan, parang ganon. Ano yung gusto nyong iwan sa mga client natin, sa mga client nyo na tatak? Pagka nakita nyo yun, gawa ni ano yan? Ano yan? Diba? Parang gawa ni Rock and Roll yan. Ano yan? Diba? Ano yung gusto mong, ikaw muna master, ano yung gusto mong iwan sa kanila? Bilang syempre, darating tayo doon sa point na hindi na natin kaya, papamana natin sa mga anak natin, sa mga ano natin. Ano yung gusto mong iwan sa mga kliyente nyo na kapag nakita nila yung produkto nyo, si Staff Wrap, ano yan? Ano yun? Sundan mo yun. Tugtungan mo yung si Staff Wrap, si Rock and Roll, ano yan? Ano yan, master? Siguro functionality meets art. Okay. Functionality, maganda yun Functionality meets art. Kita mo, iba talaga din mag-isip. Master, ikaw, kapag nakita yung ginawa mo, halimbawa yan, ginawa mo yung rack ko na yan. Pag nakita yan, ano yung gusto mo maging impression kagad nila pag sinabi nila, si Rock and Roll yan, ano yan? Siguro sa ano na tayo pumunta dyan, sa relationship. Yung good relationship mo dun sa customer. Parang sinasabi si Rock and Roll, sa mabait yan, mahusay yan, parang gano'n. I mean sa kliyente mo.
tapos yung quality. Mm. Siyempre, yung art. Yun yung Quality mga, and art. yan, quality, art, Kita nyo tsaka nandun relationship. Nandun pa rin yung art. So, hindi tayo nagkamali ng pagpunta kasi pare-pareho kami mga artist. So, ayun lang. Ayun lang naman ang gusto kong iyan sa kanila. Ma-arty. Yun lang ang gusto ko kasi ang sarap ng kwentuhan dito. Gaya ng lagi ko sinasabi, punta kayo dito sa may QC Circle. Every Sunday nandito kayo, Master. No? Every Sunday nandito sila. Tapos, meron kayong Facebook page, Master. Yes, rock and roll, RACKEN, Okay. ROLL. Okay, rock and roll. Tapos, Top Rap. Staff rap. Ayan. Ah, Oh, Top Rap may Facebook Pati page. ano, din, Master. merong Please support rin yung yung Coco Bistro, yung bahay natin ngayon. Oh, ito kung nasan kami ngayon, Master. Punta kayo Business rin dito. kasi natin to. Oh, Yung punta so, kayo dito sa Coco Bistro, yung Oo. nakita nyo sa TikTok channel natin na pinuntahan ko. Dito 'yon. So, kung gusto niyo coconut-based products, mga coconut-based menu. panalo dito, Master. Relaxing, kita nyo puro puno. Pwede kayo magsabit ng hammock, pwede kayo kwentuhan, kape-kape. Ayun lang. Tsaka nakakatulong rin kayo sa farmers directly kasi mga Oo. supplies natin directly sa mga coconut farmers. Oh, ayun, maganda pa 'yon. So yung advocacy, yun naman maganda kay sa Coco Coco Bistro, yung advocacy niya. Matagal-tagal na rin tong Coco Bistro. Kung makikita nyo to, nasa loob siya ng circle. Merong sa harapan, masasarap yung mga pagkain, puro pang merienda. Makakapamili naman kayo. Kaya kung dito kayo pupwesto, pwede kayo pupwesto rito. hangout na kayo. Di ba? Masarap dito. Okay? So invite nyo sila, Master. Please visit our Facebook page and Instagram page, Rock and Roll. Sino yung sasagot sa FB page? Ako rin. Kami rin. si Bern. Okay. Si Bern, BB Bern. Ayun lang. Ayun, kwentuhan lang. Maraming salamat sa inyo, mga Master. Ha? Maraming salamat sa inyo. Okay, mga shoutout kayo. Mga shoutout kayo. Shoutout ko lang si Papa Jack. Uy! Papa Jack. Para sa napakasustansyang usapan. Maraming salamat po. Ayun, hanggang sa muli. Diba? Sarap ng kwentuhan dito, kaya punta na kayo dito. Okay, palaging tandaan. Palawakin ang kaalaman, mahihirapan pero hindi susuko. Ako po si Papa Jack at siya po si Bern Belacho. at si Master. Obi. Si Master Obi. Muli, ako po si Paalam at narito po ako sa Coco Bistro sa may circle. Ciao.